Magandang araw mga bata! So narito tayo ngayon para talakayin ang pagtanggap sa pagkakaiba-ibang kultura ng iba't ibang henerasyon. Ikatlong markahan, Aralin 6. So ngayon, narito tayo sa layunin. Sa pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahan na nailalahad ang pagkakaiba-iba ng kultura ng iba't ibang henerasyon. Number 2, nakapagsasabi ng pagpapahalaga sa pamana ng kultura ng iba't ibang henerasyon tungo sa pakikipag-ugnayan sa pamayanan. At panghuli, nakakapaglapat ng mga paraan ng pagtanggap sa pagkaiba-iba ng kultura ng iba't ibang henerasyon. So ano nga ba ang kultura? Ang kabuuan ng paniniwala, kaugalian, sining, batas, moralidad, gawi, at iba pang kakayahan at gawain, ito ay kultura. O ito yung nakikita natin sa ginagawa natin sa pang-araw-araw, katulad ng ating pamilya sa pagsimba tuwing linggo, o yung mga tradisyon na ginagawa natin katulad ng pagmamano. So may halimbawa dito is tradisyon, pagkain, wika, sining, musika. Sa tradisyon, meron tayong pagmamano. Sa pagkain, meron tayong adobo. Wika, meron tayong Tagalog. Sining, musika, meron tayong OPM na gustong-gusto ng mga kabataan. Ano nga bang henerasyon? Ito ay tumutukoy sa pagkat ng mga taong na ipinanganak at lumaki sa magkatulad na panahon. So meron tayong mga halimbawa rito. Baby boomers, simula 1946 hanggang 1964. Gen X, simula 1965 hanggang 1980. Millennials o Gen Y, 1981 to 1996. Gen Z, 1997 hanggang 2012. So dito si teacher nakabilang sa Gen Z. Ang next naman is Gen Alpha, 2013 to 2024. At ang pinakabago sa lahat is Beta, 2025. Maaari ba akong magtanong? May nakikita ba kayong table? At kung meron, ito ay iba't ibang kultura sa henerasyon. So meron tayong tatlong column dito. Aspeto, nakakatanda, at kabata o kabataan. So ang aspeto, ang ating talakayin is wika, komunikasyon, paglilibang, pagkain, paniniwala, pagtingin sa trabaho. So ang una, ang wika ng mga matatanda is formal, Pilipino at wikang matalinhaga. Habang naman sa kabataan is Taglish o mas moderno. Sa komunikasyon naman, personal, sa kabataan naman is online chat with emojis. Sa paglilibang naman, narito ang radyo, sa nakakatanda, TV at parke. Sa kabataan naman, meron tayong online platform or social media. Pagkain, meron lutong bahay. Sa kabataan, fast food. Sa paniniwala, konserbatibo ang mga matanda, pero sa kabataan is liberal. At ang panghuli, pagtingin sa trabaho. Ang mga nakakatanda is pangmatagalan. Pero ang mga nakakabata is gusto nila ng remote work or work from home. Also a business. So excited na ba kayo? Dahil narito na tayo sa pinakamahalagang parte ng ating talakayan. Mga hamon sa pagtanggap ng pagkakaiba ng dalawang henerasyon, which is ang matanda at ang bata. So meron tayong tatlo dito. Stereotyping. O ito yung mga kasabihan ng lahat ng kabataan ay tamad. O sa matanda naman, laos na ang ideya. Kakulangan sa komunikasyon. So ang bata at matanda is nagkukulang sa komunikasyon dahil nga sa age gap at sa kasabihan na kapag ang matanda ay dapat nasusunod at pagbata dapat laging sumusunod. So sa cancel culture naman, ang pinaka-example nito is yung makabagong pananamit ng mga kabataan.
Ayaw ito lagi ng mga matanda, lalo na yung masyadong mga maikli ang suot, tulad ng mga sando, shorts, o yung mga hapit na damit. Cancel culture ito ng mga matanda. Narito na tayo sa parte ng paraan sa pagtanggap ng kultura sa iba't ibang henerasyon. So, ang una is pag-unawa. So, dapat parehas na rin inuunawa ang matanda at ang bata. So, mawawala na ang dapat ang matanda ang nasusunod at dapat ang bata ang sumusunod. So, parehas ang dapat pinapakinggan, sinusunod, at binibigyan pagpapahalaga. Pangalawa naman is pakikinig at pagrespeto. So, dapat sa bawat matanda at bata is parehas may respeto. Bata man o matanda, dapat respeto. Pag may matanda, gumamit ng po at opo. Kapag may bata naman, gumamit ng mga salitang hindi nakakasakit sa kanila. Ang panghuli, intergenerational dialogues o talakayan sa pagitan ng kabataan at matatanda upang mapalalim ang pag-unawa. So, sabi ko nga nung una, dapat may malalim na pag-unawa o pag-intindi sa bawat isa dahil sobrang halaga nito. So, magkakamtan lang ito kung parehas tayo makikinig o parehas makikinig ang bata at matanda sa usapan. Aking pagkasabayin na lamang i-explain ang pagbabahagi ng karanasan at pagkilala sa pagbabago bilang natural na bahagi ng kultura. So, sa pagbabahagi ng karanasan, ang mga matanda ay mahilig magkwento. Ngunit ang mga bata, hilig nila ito ilagay sa journal o i-vlog gamit ang video at i-post sa YouTube. So, example din yun ng pagkilala sa pagbabago bilang natural bahagi ng kultura. So, ang pangmatandang kultura o ang lumang kultura is pagkukwento gamit ang boses sa kaibigan mo o sa mga apo mo. Pero ang makabagong kultura naman is gumamit ng video o cellphone or technology para ibahagi ang iyong kwento. Dahil nga ang kultura hindi static, hindi siya nag-stay sa kung ano lang yung nakasanayan. Palagi itong nag-evolve upang makasabay sa panahon o upang makasabay sa kung ano ang latest na henerasyon. Katulad ngayon, mas lamang na ang teknolohiya kesa ang makinarya. Hindi ko na malayan ang oras, tapos na pala tayo. So maraming salamat sa inyong pakikinig. So lagi niyong tatandaan, ang bawat boses ay mahalaga, ang bawat boses ay laging pinapakinggan o dapat pakinggan. So bata ka man o matanda, may karapatan kang intindihin at irespeto. So maraming salamat muli. Hanggang sa muli.